Muli maging bata. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating handugan ng papuring mga palakpak ang ating Diyos ng kapagpapakot sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos na buhay sapagkat pagkagising pa lamang natin kaninang umaga ay kasakasama na natin siya. At siya rin po ang nag-ingat sa ating pagpunta rito. Meron po tayong apat na memory verse na pwedeng baunin paglabas po ng ating tirahan. Tingnan po natin sa ating screen. Ayan po. Sabi po sa Isaiah 43:1, I will be with you. Sa Psalm 50:15, I will deliver you. Sa Psalm 32:8, I
I will watch over you. Sa Jeremiah 29:12, I will listen to you. Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang ating Panginoon sa mga ito? Kung ganun po, tayo po magsitayo at ating pasalamatan ng ating Diyos na buhay sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Tungo po ang ating mga ulo at dalhin po natin ang dakilang presensya ng ating Panginoon. Ama namin Diyos ng kaluwalhatian. Diyos ng unang panahon, pahanggang ang nag-iisang tunay at tapat na Diyos. Tanging sa inyo lamang ang pinakamataas na pagsamba sa umalang ito. Kapuri-puri ka, Ama, dahil patuloy mo kaming kinalulugan, patuloy mo kaming kinakalingan, kahit na kami ay patuloy na hindi makaabot sa inyong pamantayan. Hindi po lingid sa inyo, Ama, ang mga nagawa namin pagkakamali. Kami po'y tumalapit sa inyo ng may kautaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming ng mga nagawang kasalanan. Ilagak po natin sa ating Diyos kung ano man ang pumapagabag sa atin o mga suliranin na makakadlang para siya'y papurihan at maparangalan ang kanyang dakilang natin. Sa ilang sandali, kausapin po natin ang ating Diyos na hanggang makinig sa mga nagsusumamo sa Kanya. Ama namin mahabagin, ngayong narinig niyo na ang aming mga idinulog sa inyo, ay umaasa po kami ng mga kasagutan ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po ng marami, maging sa kalinisan at pagpapatawad mo sa amin. Pagharian nawa ng inyong banal na Espiritu ang lugar nito. Naway madama namin ang inyong kapangyarihan na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama, dahil sa pinagkalooban niyo kaming muli ng pagkakataon para ikaw ay aming makaniig at mapalakas ang aming katawang espiritual. Patuloy mo kaming pagkalooban ng inyong walang hanggang pagpapala sa pamamagitan ng inyong mensahe na aming maririnig ngayong umaga. Pagpalain mo rin ang pagkakatid ng inyong mabubuting balita. Pangunahan po ang aming praise and worship ministry upang ang kanilang inihandang awitin ay magsilbing kaninningan ng inyong dakilang tinalulog. Maging sa aming mga kapatiran na ginagamit mo sa aming iglesia, patuloy na pangalagaan mo ang kalusugan ng bawat isa upang patuloy din na maglingkod sa inyo, Ama. Naway itanim mo sa aming mga puso at manatili sa aming isipan ang mga aral na inihahayag mo sa amin sa umaga nito. Kalapit ng inyong sapat na pagpapala. Ito po ang dalangin namin ang ipasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Isus. Awit 55:22. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Aalayan ka pagtatanggol ko. Ang taong matuwid, di niya bibuhin. Purihin ng Diyos. Aming Diyos, salamat sa umagang ito. Kami po'y malayang mga pagpupuri at sasamba sa inyo. Purihin ka, Yahweh.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will whisper for you the rock. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will whisper for you, my Ako'y iniligtas mula sa kapahamakan. Ako'y binago at hinago sa kadiliman. Pinatawad na sa aking mga kasalanan. Kaya't ako'y magpupuri kailanman. Ako'y iniligtas mula sa kapahamakan. Ako'y binago at tinago sa kadiliman. Pinatawad na sa aking mga kasalanan. Kaya't ako'y magpupuri kailanman. Ako'y magpupuri kailanman sa kanyang kapangyarihan. Magtitiwala ng tapat at tunay. Ibinigay ang aking buhay kay siya'y karapat-dapat na mapurihan. Magpupuri kailanman. Kaya maglilingkod at sasambang tapat. Ang alam na sa kanya'y may kaligayahan. Iaalay ang buong buhay at aawit sa kanya. Kaya't ako'y magpupuri kailanman. Ako'y magpupuri kailanman sa kanyang kapangyarihan. Magtitiwala ng tapat at tunay. Ibinigay ang aking buhay kay siya'y karapat-dapat na mapurihan. Magpupuri kailanman. Ako'y magpupuri kailanman sa kanyang kapangyarihan. Magtitiwala ng tapat at tunay. Ibinigay ang aking buhay kay siya'y karapat-dapat na mapurihan. Magpupuri kailanman. Ako'y magpupuri kailanman sa kanyang kapangyarihan. Magtitiwala ng tapat at tunay. Ibinigay
kayo'y makaliit, ang piling ko ay marinig. Ilalagay ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumulubog sa kabanalan nyo. Wala na nang higit pa, kayo ang Diyos na dakila, aking malikha, aking Ama. Sa inyong paanan, ako'y umuyuko, ang aking kauwan sa inyo ay isinusuko. Lumalapit, umaabot, inuman aking tabong, upang kayo'y magaliit, ang dinig ko ay marinig. Ilalagay ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo. Wala nang higit pa, kayo ang Diyos na dakila, aking malikha, aking Ama. Ilalagay ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo. Wala nang higit pa, kayo ang Diyos na dakila, aking malikha, aking Ama. Lahat ng papuri at pagkawa, tinutuhan sa inyo lahat. Kayo ang siyang, kayo ang lahat, bagong pamaas. Ang kaiyakan ng buhay ko, tinubos mo ng ligaya. Ilalagay ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo. Wala nang higit pa, kayo ang Diyos na dakila, aking malikha, aking Ama. Sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo. Wala nang higit pa, kayo ang Diyos na dakila, aking malikha, aking malikha, aking malikha. Thank you, Father. Kami kayo aming nagpatila itong araw na ito. Purihin ka, aming Diyos. Tayo po'y makakaupo. Sa magandang pagpapala, napakaganda ng ating mga awitan. Kung maraming po sabi nga sabi nung huli natin kinanta, yung daw tinig ng ating Panginoon. Naririnig ba natin ang tinig ng ating Diyos sa mga sandaling ito? Dahil ang ating pag-uusapan ngayon is about listening. At bago nga natin pag-usapan, listening, ano ba ang ugnayan nito sa mga araw-araw natin mga nadadaanan? Halimbawa na lang, ang traffic light. Ito ay pangkaraniwan natin. Halos araw-araw natin itong nakikita, lalo na kung ikaw ay isang driver, makikita mo yung traffic light.
O ikaw ay isang pedestrian, makikita mo yung traffic light na yan, lalo na rito sa Abu Dhabi. Pag sinabi niya pula, hihinto ka. Pag nakita mong verde, lalakad ka. Pero pag nakikita mo na yung dilaw o yung amber color na kumikislat-kislat, maaaring magdadalawang isip ka, tutuloy ba ako o hindi. No? At minsan, maraming na-aksidente dyan mga tao dahil minsan nagre-risk sila o hindi masyadong pinapansin ang mga traffic light, kaya nagkakaroon ng maraming aksidente. Gayun din naman, noong 1917, nung unang inintroduce ang traffic light sa Salt Lake City, ang mga motorista nalilito. Bakit? Kasi hindi masyadong na-introduce ang traffic light. Kailangan tumawag pa ng pulis at tuturuan sila. Pag verde, tatakbo na kayo. Pag dilaw, dyan lang kayo. Pag pula, kailangan yung huminto. So, ganun yung nangyari ng mga unang panahon. Pero, nung pa lang 1860, ang traffic light ay na-introduce na. Na-introduce na ito sa mga junction ng release ng tren. At ang ginagamit nilang kulay noon ay hindi pula. Ang ginagamit nila palang kulay noon ay hindi yung dilaw. No? Ang pula na yung ginagamit nila to indicate na kailangan huminto. Bakit pula? Kasi ang pinili. Kasi ano daw eh, pag nakakita ng pula, meron yung dugo natin, yung ano daw natin, nagre-respond, no? Nagre-respond yan, kaya sabi nila, meron daw patungkulan niya sa ating dugo. At yung verde, nung una, yan yung warning. Hindi yan yung kulay dilaw, so warning. At ang ginagamit nung kapanahonan na yun ay kulay puti. Ang mga nagta-traffic o nagbibigay ng signal sa mga release ng tren ay nalilito tungkol sa green at saka doon sa puti. So they came up to conclusion na, sige, gumamit na tayo ng ibang kulay. Gamitin natin yung kulay dilaw. So yung pula napunta sa taas, at yung verde napunta sa baba, at yung dilaw nilagay nila sa gitna to indicate na may warning. Pero, sabi nga, yan yung ginamit nila. At hindi lang yan, no? Naglagay pa ngayon ng mga, kung makikita natin sa bawat junction sa release ng tren, naglagay pa ng mga signal, hindi lang meron yung traffic light na yan, hindi lang yung may pula, dilaw, tsaka verde. Naglagay pa sila ng stop, look, and listen. No? Ginagamit niya siyempre yung mga motorista, lalo na ito doon sa mga lugar na walang barikada o lugar na hindi sa city, sa mga probinsya. Ginagamit niya, kailangan pag ikaw isang motorista, pakinggan mo, baka may dumadaan ng train. Titignan mo sa magkabilang panig. No? At siyempre, pakinggan mo, baka sumusilba ito. Pero minsan, nung mga late, siguro 3 o 2 years ago, merong mga sunod-sunod na insidente sa Pilipinas, lalo na sa Laguna, na ang mga motorista ay nasasagasan o nababangga ng tren dahil naririnig na nila, nakikita na nilang may tren, makikipagkarera pa doon sa junction. So ang nangyayari, nababangga sila. So, hindi sumusunod yung traffic signal. Ganon din naman sa atin minsan, sa ating pakikipag-usap o sa ating mga pananalita. Siguro kailangan din natin i-apply itong stop, look, and listen. Dahil minsan sa ating mga pananalita, nagkakaroon din ng trahedya o sa ating pakikipag-usap. Sabi nga sa Proverbs 10:19a, you will say the wrong thing if you talk too much. Paano kasi nasabi, dagdag ka ng dagdag. Wala namang katotohanan. Baka ano yung nasasabi mo sa iyong kausap o yung kausap mo, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan dahil marami ka na maring nasasabi. Sabi pa nga rin sa Proverbs 12:18a, sharp words cut like a sword. Pero matapalim ng mga salita. Sabi nga minsan ng isang kapatid, ate, ako yan, tignan mo nga yung damit ko, ayos ba ako? Okay lang eh ate, kamukha mo lang si Janice. Sabi niya gano'n, hindi mo na sino Janice. Si Janice, Janice Bibilimbang sinasabi niya, o si Janice Orado. So, ibig sabihin, ate, tabang. Iisip tuloy yung kapatid. Hindi na sabi, overweight lang. Marusog lang. Yun ang dapat sabihin. So, para din dapat daw signal light ang ating mga salita. Dapat may mga warning sign ang ating mga pananalita. Makikipag-usap sa ating kapwa-tao. Maging sa
ating mga kasama sa work, sa flat, sa ating mga kwarto, kaibigan, ka-acquaintance, kamag-anak, higit sa lahat sa asawa, sa kapatid, sa magulang, anak, ay dapat may mga signals o mga warning signs tayo na sa pakikipag-usap sa kanila. Dahil pag hindi, magkakaroon ng trahedya ang ating pakikipag-usap. Kahit ito man ay mga mahal natin sa buhay. Dapat natin i-apply ang ating title na ginagamit ng staff, Luke and Vincent. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Diyos naman ng aming Panginoon Jesus. Kayo po nga ang mga patuloy na manguna, bigyan mo nga po kami ng katalinuhan, karunungan sa pag-aaral, sa pagdinig ng aming pag-aaralan ngayon. Kayo po ang magkabay sa amin sa pamamagitan ng Banal mong Espiritu Santo. Gamitin mo lamang po akong daluyan ng iyong mga salita. Pagpalay mo po ang mga salita na aming maririnig at maging kaaral-aral nga po ito sa aming kapulutan ng aral, kapulutan ng mga wisdom ng aming Diyos. Kayo po magpala sa umagang ito at patuloy naming ibibigay ang lugar na ito sa iyo lamang aming Panginoon at kapag-ingatan ang lugar na ito sa pamamagitan ng banal mong mga dugo aming Diyos. Pagpalay mo nga po kami ngayon sa ngalan ng Jesus na po aming panalangin. Amen. Amen. Matthew 9:35-36. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ang ating Panginoong Jesus, kung saan siya nagpupunta, nagtuturo siya sa mga bawat lugar. Hindi lang siya nagtuturo, no? Hindi lang basta siya nagpapagaling, basta siya nagsasalita siya, nagtuturo sa lugar na kanya mga pupuntahan. Matthew 13, 10-16, sabi ng kanya mga disciples, Jesus' disciples came to him and asked, "Why do you use nothing but stories when you speak to the people?" Jesus answered, "I have explained the secrets about the kingdom of heaven to you, but not to others. Everyone who has something will be given more, but people who don't have anything will lose even what little they have. I use stories when I speak to them because when they look, they cannot see, and when they listen, they cannot hear or understand." Bakit kailangan magsalita ng istorya ng ating Panginoong Jesus? Ginagamit niya mga istorya, no? Ginagamit niya itong mga sitwasyon, yun yung ituturo niya sa mga tao. At sabi lagi dito, ang mga tao, ano ba talaga ang sinasabi mo? Bakit puro istorya na lang? Bakit hindi mo sabihin pa direktahin? Yung mga karakter ng istorya mo, sino ba yan? Kami ba yan? Yung mga parasis ba yan? Sino? At ang ating Panginoong Jesus, tinuturo niya naman. So, ganun din sa ating pakikipag-usap. Pag nakikipag-usap tayo, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ba talaga ang tinutukoy mo? So, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. At tignan natin, what are the common cause of argumentation? Tignan po natin. So, una, both parties have the same information. May parehong informasyon, but you have both have different views. Isang information nyo, bigyan ka ng isang assignment dyan. Dalawang tao, bigyan mo ng isang assignment. Pag nag-report yan, na hindi sila nakokopyahan, iba ang nire-report niyan. Magkaiba. Kasi iba yung research nila, no? Nagkakaroon sila ng views, ng kanilang views. So both parties saw the same event, but have different opinion. Magtanong kayo ngayon kung paano natalo ang Spurs sa mga tao. Kanya-kanya sasabihin niya. Iba yung pananaw ng isa, iba yung tinitignan niya, iba yung opinion niya. No? Sisisihin yung coach, sisisihin yung player. So, makikita natin kung bakit nagkakaroon ng argumentasyon. Ano pa? Isa pa na makakakita natin ng cause ng argumentation. Both parties talk at the same time. Nakikita niyo ba rito yan madalas? Alam niyo kung sino yung mga dahil na sabay at sasagutan. Paano sila nagkakaintindihan? Nung ako po ay sa Tunisia, ang way of communication po dyan, mga coins na pupunta kami sa telephone booth, may mga coins po yan, inuhulog. Yung pong style ng aking kasamahan, bilib po ako ron. Kasi napag-usapan na nilang mag-asawa.
yung 5 Tunisian dollars o 5 coins na gagamitin niya, yung unang 5 niyan, pag hinulog niya, siya lang yung magsasalita. Mababa niya yung telepono. Yung susunod na 5, yung asawa niya lang ang magsasalita. Hindi siya umaabot ng 10 Tunisian dollars yung ginagamit niya. Kami, minsan maabot kami ng 40. Kasi allowance naman namin, wala kami doon. So gamitin lang namin siya. Natitipid niya pa yun. So kung tumawag siya sa kanyang asawa, umaga, tanghali, gabi. Kami minsanan lang. So napakaganda ng kanyang style. At nasusulat pa nilang mag-asawa kung ano yung pag-uusapan nila. So maganda yung traffic ng kanilang pag-uusap. No? So itong kasamahan kong to, magandang magplano. So meron pa na makikita natin, both parties that not listen to each other. Nag-uusap, hindi naman pinapakinggan kung ano yung sinasabi ng isa. So, ayan, nagkakaroon tuloy ng kaguluhan. Ayaw pakinggan. So, ano pang makikita natin? Pag meron hindi sila hindi nagpapakinggan, siyempre, both parties does not communicate. Kasi ang magandang communication, yung nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, wala kayong communication at all. Kahit kayo ay nag-uusap, dahil hindi naman kayo nagkakaintindihan, siyempre magulo yan, may jam ang signal. Sabi nga, tingnan naman natin ang isa pang causes ng misunderstanding. Sabi nga po, ang mga causes ng misunderstanding is that you does not comprehend. Hindi mo naiintindihan kung ano yung sinasabi ng iyong kausap. Ayaw, o yung nga isa, ayaw mong intindihin. Maaring ang utak niya, o nung kausap mo, is out of his or her mind. Wala naman talaga dun yung isipan niya sa pag-uusap. Iba yung nasa isipan niya. Maaari din na mabilis siyang magsalita. Yung babae o yung lalaki ay mabilis magsalita. They talk fast. Makikita natin yan. At yun nga, they does not listen. Hindi nakikinig talaga ako. Kaya nagkakaroon ng mga misunderstanding. Sabi nga ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 13:9, whoever has ears, let them hear. Kaya nga tinanong siya ng mga disciples, bakit nga ba mga istorya nga, mga ginagamit mo? Kung sino yung ipandinig, makinig. Bakit nga ba kwento ang ginagamit niya? No? Dahil una, actually, kung titignan natin yung kwento, madali dapat itong maintindihan talaga ng mga tao. Kasi yung kwentong ginagamit ng ating Panginoon Jesus, yung daily life activities na nangyayari sa Israel. Pero bakit nga nila ayaw itong tanggapin? Dahil nga maaari, tinitingnan nila, ano ba yung sinasabi? Kami ba yung pinapatukuyin? So, yun yung mga ayaw nilang tanggapin. Kaya sabi mo na ating Panginoon Jesus, whoever has ears, let them hear. So may mga remedy naman dyan sa argumentation, sa misunderstanding. Tignan natin ang remedy. Una po, learn to listen. Kailangan matuto tayo makinig. Dahil bakit? Every good conversation starts with good listening. Yan po ang sinasabi. So we have also learned to observe the things around you. Observe natin yung karakter ng iyong communicator. Know your behavior or his behavior. Yung kanyang mannerism. Know whom you are talking to. Dapat alam mo rin kung sino yung kausap mo. Kung kausap mo, boss mo, no? Boss mo yung kausap mo. O kung ikaw ba yung may subordinates o ikaw ang supervisor, dapat pagdating sa bahay, alam mo, hindi na subordinates, hindi na mga tauhan yung kausap mo, baka sinisigaw-sigaw ang asawa mo, anak mo. Yung colleagues mo, dapat alam mo rin yan. Ito na pala kausap ko, hindi pala yung boss ko. So, yung kaibigan mo, mga magulang mo, mostly kailangan pa-communicate natin ng ating mga magulang dahil pag wala na sila dito sa mundong ito, mamimiss natin yung mga yan. Ang ating asawa, dapat alam natin, kilala natin kung sino yung kausap natin, ang ating mga asawa at ang ating mga anak. Dapat inaalam natin kung paano sila kinakausap. So dapat meron tayong makikita na ginagamit natin yung OWL principle. Ang OWL, yan po. OWL principle.
Ibig sabihin ng aw, hindi yan overweight lang, kundi tignan natin. It is observe, wait, and listen. So we have to observe your communicator, his or her mannerism nga, at yung body language. Sabi nga sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he has compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. The Lord is observing the people around Him. Tinitignan niya, no? Kaya alam niya, ang kanyang sasabihin dito sa mga taong ito, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya, lalo na doon sa kanyang mga paligid, kung dito yung mga tao sa kanyang paligid, sasabihin niya, tama to me. I will not give you burden. Pag gutom, sasabihin niya, hindi kayo, papakainin ko kayo. I will feed you. O sasabihin niya sa kanyang mga disciples, feed them. Kasi nga, He observed. Dapat tayo. We observe also yung mga kausap natin, hindi lang yung ating boss. Pag-uusap natin, boss natin, pag-uusap natin yan. Masyado tayong attentive. Kailangan wala tayong mamimiss sa kanyang sasabihin, yung mga amo natin. Baka pag hindi, na mali, siyempre, papapagalitan ka. No? Dapat maging sa ating mga mahal sa buhay, attentive din tayo nakikipag-usap dyan sa kanila. Pag ang asawa mo kausap mo at panay ang bakit mo sa isang pangalan at dulas ng dulas yung pinggan, dapat alam mo na ayaw niya maririnig yung pangalan na yun. Pag ikaw naman, sobrang kulit, banggit ka rin ng banggit na sa pangalan na yun, baka hindi na pinggan yung dudulas, kutsilyo rin dudulas sa iyo. So, dapat we observe those things. Yung mga anak natin, kapausap natin, dapat alam natin yan. Kung sila, nakikita natin ang kanilang mga kilos. Kung ikaw uuwi, may dala ka isang lapang, galuhan mo ng isang kotse-kotsehan yung anak mo, o baril-barila, tapos siya nakatingin siya sa kapatid niya, tinitignan yung Barbie. Titignan mo, bakit Barbie yung gusto nito? Ayaw ng Barbie. Ano nga pagdating ng future, gusto niya magtayo ng mga salon. So, tinitignan natin yan, tinitignan natin yung mga reaksyon ng mga anak natin para alam mo na kung ano yung mga gagawin mo. Alam mo na rin dapat kung may boyfriend at girlfriend na yung anak mo. Na pag binanggit mo yung isang pangalan, makikita mo yung mata ng iyong anak, lumalaki at umiikot-ikot. Alam mo na, nabanggit mo lang yun, dumaan si Gringo Yung mata niya, umiikot-ikot na. Lumalaki-laki pa. So, dapat nalalaman mo yan. Nakikita mo yan, hindi yung basta ka na lang magagalit sa iyong anak. Dapat papansinin mo, bakit ang anak ko kumadigo mo yung 3 times a day? Hindi na huli ng magulang ko nun yan. 3 times a day ako nabidigo. At the age of 16, nag-asawa ka. Bakit? Bibili ka lang ng gulay, bibili ka lang pupunta ka sa palengke o ano, uutusan ka ba maliligo? Hindi pwedeng hindi lalabas na hindi mabango. So dapat nakikita ng isang mga magulang yan. Yung mga anak nyo, kung yan mga edad 12 na, 3 taon lang yan at madalas maligo, napapalagiriran ng mga babae, observe. Ano yung mga nanay na madalas na hubang naliligo yung anak ko. Pagdating ko dyan, may ako na ako. Dapat nakikita natin, alam natin ang pag-communicate natin sa ating mga anak. Sabi nga, ano yung wait? Wait until your communicator finish what he is saying. John 6:5-9. When Jesus saw the large crowd coming toward him, he asked Philip, where we will get enough food to feed all these people. He said this to test Philip, since he already knew what he was going to do. Philip answered, don't you know that it would take almost a year's wages just to buy only a little bread for each of these people? Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the disciples. He spoke up and said, there is a boy here who has 5 small loaves of barley bread and 2 fish. But what good is it that with all of these people? The Lord wait for the response of His disciples. Nung kanyang tinanong, nalaman niya na ito palang mga disciples, medyo hindi pa siya ganun kakilala o kabisado
So may kulang pa sa kanya pananampalataya sa kanya itong mga disciples dahil hindi na nila alam kung anong gagawin. Pero sa pakain, isang patay kukuha ng pagkain, hinintay ng ating Panginoong Jesus ang magiging response ng mga disciple. At nakita niya nga, ito si Andrew, hindi lang basta nag-isip, hindi lang basta nagtanong, umano pa ng tinapay at isda. So, alam ng ating Panginoong Jesus kung ano ang gagawin niya dahil hinintay niya kaagad. Hinihintay niya kung ano yung magiging tugon ng mga disciples. Dapat ganun din tayo, hinihintay natin na matapos magsalita yung ating kausap bago naman tayo magsasalita. We have to listen also to our communicator, yung communicator mo. Kailangan makita natin, pakinggan natin yung kanyang wants, yung kanyang needs. John 5:1-10. Later, Jesus went to Jerusalem for another Jewish festival. In the city near the sheep gate was a pool with 5 porches, and its name in Hebrew was Bethsaida. Many sick, blind, lame, and crippled people were lying close to the pool. Beside the pool was a man who had been sick for 38 years. When Jesus saw the man and realized that he had been crippled for a long time, he asked him, "Do you want to be healed?" The man answered, "Lord, I don't have anyone to put me in the pool when the water is stirred up. I tried to get in, but someone else get there first." Jesus told him, "Pick up your mat and walk." Right then, the man was healed. He picked up his mat and started walking around. The day on which happened was a Sabbath. So, merong isang lugar sa Israel na tinatawag ng Bethsaida. Dito yung mga tao, pinaniniwalaan nila na yung pool na yon ay merong healing power na pag ito ay nagkaroon ng umiikot-ikot, kailangan una-una sila tatalon dun sa tubig at sila daw nga ay gagaling. At itong isang lumpo na nandun, 38 years, siguro kung pumunta ang ating Panginoon Jesus, nakikita niya yung mga tao, nakita niya kung lumpong ito na siguro sa kilos pa lamang ng kanyang katawan, alam na ng ating Panginoon Jesus kung ano ang kailangan nitong lumpong ito. Siguro, pag lumilinga-linga ito sa mga tao, nalalaman ng ating Panginoon Jesus kung ano ang kailangan. Kaya sabi niya, gusto mo bang gumaling? Ano bang kailangan mo? Gusto mo bang gumaling? So, pinagaling ng ating Panginoong Jesus. The Lord listen to the need of the people. Naririnig niya ang body language ng kanyang kausap. Dapat alam natin kung lumilinga yung ating kausap. Pag asawa mo yung kausap mo, alam mo yan, dapat pag nagsalubong ang ilay, pag lumaki ang mata, pag lumiit ang mata, dapat alam natin yan. Hindi yung dahil asawa mo yan, normal lang yan. Baka pag nagsasabi na siya may sakit, sasabihin mo, kung nasa isipan mo lang yan. Maging ang ating mga anak natin, baka ang ating mga anak ay nagsasabi na ng problema, ikaw naman dahil pakay ka, sasabihin mo ganun, tumigil ka dyan. Dapat iniintindi natin, we listen to them. Ano ba yung kailangan talaga nila? Pinakikinggan natin niya mga bagay na yan. Meron nga tinatawag na pag nakikinig ka pero hindi naman dinidinig, yung nga sinasabing listening but not hearing. Nakikinig pero hindi naman talaga dinidinig. Bakit? Kasi tayo mga tao, we retain only 25% ng mga bagay na naririnig natin. The average person speaks of around 130 words per minute. Bilis magsalita, 130 words per minute. Yun daw namang isipan natin ay nakakatanggap ng 500 words per minute. Mas mabilis yung ating isipan. Kaya nagkakaroon ng miscommunication and argumentation dahil sa sobrang bilis ng pag-iisip, nagsasalita pa lang yung tao, iniisip mo na kung ano isasagot mo sa kanya. Ang bilis. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So there are 4 common listening errors that occur in communication. Una, we don't clear our minds before entering into a conversation or listening to a person's
presentation. Dahil bakit? Yung daw mga nakikinig, madalas tayo, no? Multitask daw ang ating isipan. Mabilis, ayan ang multitask. Ayayin mo yung asawa, sweetheart, mag-dinner tayo, may pag-uusapan tayo. Ang multitask mo, ayan, may kanya-kanyang hawak ng cellphone. Isa pa, pag niyaya ka ng kaibigan mo, ayan, cellphone na naman ang kausap. Minsan nga nadidelay yung screen dahil tinatanong ko minsan dito, bakit ba nadidelay? Siguro may wifi. At may Facebook habang naggagawa. So multitask. Pag may kausap tayo, yung cellphone, alisin. Para yun lang mismong tao na yun ang ating kausap. Dapat hindi ka nagmumultitask pag may kausap ka. Hindi mo iniintindi yung mangyayari sa opisina mo. Pag meron kang ka-appointment, yun lang ang gagawin mo. Pag may kausap ka, siya lang ang iintindihin mo. Hindi mo iintindihin yung mga bagay na mga nasa paligid mo. So we have to clear our minds. Aalisin mo yung mga bagay, yung mga nakakagulo, yung mga nagmumultitask sa ating isipan. Sa pa, sabi nga, common errors, we experience emotions that distract us from listening. Ano ba itong mga emotions na ito? Pag naunahan ka na ng iyak ng kausap mo, magkakaintindihan ba kayo? Hindi kayo magkakaintindihan. O maunahan mo ng galit, mauunawaan mo ba yung sasabihin niya? Kundi yung mga masasamang salita lamang ang sasabihin niya sa'yo, at yun lang. At siyempre, ikaw may response ka dyan pag nagalit na ang iyong kausap. So, hindi kayo nagkakaroon ng magandang pagkakaunawaan pag nauna yung emotions. Sa pa, the common error is that when someone is speaking, we're already thinking about our reply. Dahil nga mabilis ang ating pakiisip, kausap ka ng boss mo, nag-iisip ka na agad kung ano yung sasabihin mo. Mali tuloy ang nangyayari. Misa napapangunahan, hindi lang boss mo, o yung mga, misa kapamilya nga natin, nauunahan mo na kaagad ang kanyang sasabihin o yung reply mo o yung sagot mo. Hindi naman pala yun ang kailangan na sagot. Diba? So nagkakaroon ng kaguluhan. Isa pang common error is that we think about the subject from our own perspective rather than trying to understand it from the speaker's point of view. Yun yung gusto mong isagot sa kanya. Hindi naman pala yun ang dapat isagot. Tinatanong ka. Iba yung kanyang pananaw. Dapat titignan mo yung pananaw nung kausap mo, yung kanyang pagkakaintindi doon sa bagay na inyong pinag-uusapan at hindi mo iligiit ang mga bagay na nasa isipan mo. Kung hindi, magkakaroon kayo ng pagtatalo. So, meron pong 4 tips for actively listening. Yung 4 tips na ito, makikita natin, sabi nga, pay complete attention. Maging yung pakikipag-usap natin sa tao, yun lang yung maglaan tayo ng attention sa kanya. Kung kailangan tignan siya sa mata, tignan siya sa mata. Hindi yung kung saan kadilingan. At dapat, sabi nga, pangalawa, show that you are listening. Pag nakikipag-usap, itong tanong ka naman, pag yung kailangan oo na yung sagot, baka ganun pa rin yung sagot. Mahirap na. Kailangan oo rin yung sagot. Hindi, minsan naman oo ka ng oo. Oo ka ng oo, hindi mo. Dapat tinitignan yung pakikita mo. Pinapakita natin na talagang tayo ay nakikinig doon sa tao. At habang nagsasalita, sabi yung gano'n, sa pang tips, don't interrupt. Huwag kang mag-i-interrupt, hayaan mo muna siyang tapusin. Tapusin muna, huwag kang magsasalita. At ang pang-apat, sabi nga, make only appropriate response. So kung ano yung tinatanong sa'yo, ano yung sinasabi sa'yo, yung appropriate response na. Huwag ka nang magpikwento pa ng mga bagay tungkol sa Iraq. Kung ano lang yung tinanong sa'yo, kung ano lang yung pinag-uusapan nyo, yun lang. Huwag mo sasabihin may sale ngayon.
Kung sasabihin niyan at magkakagulo kayo ng isipan. Baka yung iniisip ng sale, nasa Ruwada, ikaw naman ay nasa Ludo. Hindi, lalo kayong hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan. So we have to practice itong active listening. Pag na-practice natin ito, siguro mababawasan ang trahedya ng miscommunication at trahedya ng argumentation. Hindi nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Tignan natin, pakinggan natin. Hindi lang siyempre, hindi nyo lang papakinggan yung kausap nyo, pakinggan nyo rin yung sarili nyo. Hindi nyo na pag pinakinggan nyo yung sarili. Sabi raw ng isang test, umigit ka, magbilang ka ng 150 na wala kang iniisip. Pag nagawa mo yan, nasasanay mo yung sarili na matuto kang makinig. Kalimitan daw yung 1 to 50 na pag umigit ka, sa nasa number 10 ka pa lang, may pumapasok na agad sa isip mo. Hindi mo na natapos yung 50. Dahan-dahan, baka naman sabihin nyo, 1 to 5. Bilis nyo naman magpunta. 5, 10, 15, 20. So makikita nyo kung gaano ka-amazing kung paano ko makinig. So pag nakikinig ka, pinapakinggan mo yung kausap, dinirinig mo yung kanyang sinasabi, gaganda ang relasyon nyo. Lalo na sa ating church, madalas dito nagkakaroon ng miscommunication. Sa pagkakaintindihan, sa mga churches, kaya nga nagkakaroon ng debate. Dahil nga mali yung pagkakaintindihan, isang opinion, isang subject, iba-iba yung mga interpretation. Kaya nga ini-encourage ko kayo, mag-attend po kayo sa course club. Yung po ang aming pinag-aaralan ngayon, Living by the Book. Isang bagong paumarang po ng How to Study the Bible. At yung may mga assignment dyan, hindi pa nagsasubmit. Paalala lang sa mga tiga-course club. Pag dumadating yung Merkules, sumasakit yung bato. Bakit ka wala? Masakit po yung tuhod. Ang kinalaban ng tuhod ko sa mag-review. Sumunod na masakit yung tiyan. Talaga naman, dapat gagawa ng assignment para hindi sumasakit yung mga bagay. Magbasa, submit ang assignment. Mark 4:24, sabi po, then he added, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, and you will receive even more. At nakikinig tayo, we pay close attention sa mga turo ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, matadagdagan ng iyong wisdom. Maging sa ating mga kausap, pag we pay close attention sa kanyang mga sinasabi, siyempre gaganda ang relasyon mo. Hindi kayo dapat nagkakaroon ng argumentasyon. Bakit? Pag mayroon kayong argumentasyon, marami kayong salita, sabi rin sa Proverbs 12:14, we are rewarded or punished for what we say. So, marami kang salita, alam mo yan. Kung tama yung sinasabi, may punishment. May reward ka. Kung mali, may punishment. At ano ang punishment? Magkakaroon kayo ng pag-aaway. So, tingnan po natin, i-apply po natin yung title natin, Stop, Look, and Listen. We have to stop doon sa mga ginagawa natin. Pag may kausap tayo, we have to look. Tingnan natin yung ating kausap, ano na ba ang kanyang kilos, ano na ba ang kanyang mannerism, and we have to listen. Hindi lang yung sinasabi niya, yung body language niya. Tignan po natin yan. Yung kanyang mga mannerism. Tignan po natin ang pakikipag-usap na yan. So, tayo ba yung sumadaling muling manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Ano namin makapangyarihan sa lahat, Diyos sa mga aming Panginoon Jesus. Ang mga napag-usapan nga po namin ngayong umabing Panginoon ay patuloy mo pong panatagin sa aming mga isipan, sa aming puso. Magkaroon nga, ma-apply nga po namin ito sa mga bawat kausap namin within the family, aming Panginoon, within the church, sa aming mga trabaho, aming Panginoon, matuto nga kami na makinig. Higit sa lahat sa iyo, aming Diyos, sa aming pakupasa ng mga banal na salita, matuto kami makinig sa iyo. Hindi lamang po namin basta binasa ang mga ang iyong salita, kundi mapagmuni-muni ang pa namin kung paano kami magiging mabuting Kristiyano dito po sa lugar na ito, aming Diyos. Magiging Kristiyano sa aming pong pamilya at maire-represent nga po namin ang iyong salita. Pagpalain mo po ang aming mga pakikinig, pag-aaral ng iyong salita,
At salamat po muli sa umagang ito, aming Diyos. Kayo nga po ang patuloy na manguna sa aming pagpapatuloy na gawain. Purihin nga po yung dakilang pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating pong mananalangin sa ating pagkakalaon. Ama, marami pong salamat sa iyong mensahe ngayon tungkol po sa staff ng Enricen, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po na kami makapakinig sa iyo at ang lahat po ng aming napapakinggan ay maisapamuhay po namin, O God. Dalangin po namin ito ay maging buhay sa aming kalagitnaan, Panginoon, na kami po ay magkapag-ingat na sa aming pananalita at sa aming pakikinig, O God. Tunay, Panginoon, na dakila ka sa pagtuturo sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, at bigyan mo po kami ng mga puso, Panginoon, na handang magpadisiplina sa iyo, O God. Ama, sa umagang ito, hindi lamang po ang pagsunod ng aming inihahandog sa iyo, O God. Sa umaga rin po ito, inihahandog po namin ang portion po, Panginoon, na aming mapagpapala na narinig na natanggap mula sa iyo, O God. Ama, dalangin po namin ang mga salaping malilikom ay magamit po namin sa ikalalago ng iyong gawain, O God. Tunay na ikaw ang aming dakilang tagapagbigay, ikaw ang dakila namin, Panginoon, na tagapagkalinga, O God, at pinasasalamatan ka namin sa lahat, O God. Salamat at ibinibigay namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aming pagbibigay, kayo ay malugod sa inyong paaralan. Kami naghahandog, kayo ang may kapal, lumikha ng lahat. Taos puso kami napagsasalamat. Sa aming pamahalan ay inyong tumayan, puso ng pag-ibig sa aming kapatiran. Matataglawan ang inyong salita, bunga ng pagbibigay ng tapat at kusa. Ang aming pagkakalantilig, maluwag namin ibinabalik. Namulat sa ugat ng inyong pagpapalang at sa inyong di masukat na pagmamahal. Malugod may gawa sa inyong likha. Ang katatapos na mensahe ni Pastor Edwin ay may pamagat na stop, look, and listen. Maaari po ba natin anyayang tumayo ang kapatiran natin, ang mga kapatiran natin na nakasama natin sa unang pagkakataon? Welcome po sa ating Christian Ministry. Naway makasama pa namin kayo sa mga susunod na pagsamba. Maaari na po kayong umupo. Sa mga karagdagang impormasyon, panoorin po natin sa slides. At maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat.
tayo dyan. At next week po, wala po tayong worship at anniversary po ng Day by Day UAE. Pinagsasama po natin yan. At siyempre tayo rin mayroong small anniversary dito bilang papasalamat natin sa Panginoon. Ang ating pong meeting place is Old Alwada Mall. Sa loob po, huwag po kayo sa labas dahil mainit. So, andun po si Ate Roslyn, doon po sa may lobby. At doon po tayo magtipon-tipon kung kailangan yung bumili ng mga pagkain sa dulo habang nagbabiyahe, bumili po kayo. Pero huwag nyo lang po ikakalat sa loob ng bus. Magdala din po tayo ng mga plastic para hindi naman po madumihan yung sasakyan. At diyan po tayo magkikita-kita. Pagdating po na alauna, si Kuya Ronnie po, lilipat po yan, tatawagin yung bus dun sa may harapan ng Union National Bank at paiikutin sa Alwada. At sa harap ng bus stop ng Alwada, lumihin po yung bus. So, kayo madali dahil mainit sa labas, hintayin niyo pong dumating yung bus doon. At magtatawagan yan si Ate Roslyn at si Kuya Ronnie. So, next Friday po, wala po tayong worship dito. Doon po tayo mag-worship sa Dubai. Join po tayo ng worship. So, kung sino po yung hindi pa nakakapagpalista sa ating pong sa transport, magpalista na po kayo. Kung may mga kaibigan po kayo na gustong isama, welcome po yan as long na ma-accommodate natin sa ating pong sasakyan. So, next Friday na po yan. Ilagay po sa inyong mga kalendaryo. So, ako rin tayo magpasalamat sa Panginoon, tayo po'y tumayo. At bigyan natin balik natin ang papuri sa ating Diyos na buhay. Ang maraming mga pangyarihan sa lahat, Diyos sa aming Panginoon Jesus, patuloy nga na inilalapit namin. Sa susunod na linggo, aming Diyos, ang anniversary ng nangyayari, ang Pastor Summit, ang nangyayari ng Panginoon. Kayo nga po, aming Diyos, ang patuloy na mamuna, maggabay, at pagpalain ng anniversary ito. Maging ang aming pinaplanong anniversary sa August 16 ng Diyos, ihanda mo po ang iyong mga anak, ang praise and worship, ang kaloob, sa kanila pong pag-iensayo, sa kanila pong pag-aawit. Bigyan mo po sila ng sapat na kalakasan ng pisikal na katawan upang maging malakas po sila, mapagtagumpayan po nila ang init ng panahon, maging ang kanila pong pagpapractice, ang kanila pong mga pagsasakripisyo sa pagpapractice. Hindi lamang po sila nagbigyan po ng malakas na katawan, maging kami nga po, aming Diyos, ay patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ng katawan upang patuloy na humarap kami sa aming pong trabaho. Pagpalain mo po nga ang bawat isa nga po sa amin. Kayo nga po, Ama, ang manguna, magabi sa amin. Patuloy din po namin inaangat sa iyo ang aming mga bisita sa unang pagkakataon. Kayo po, Ama, ang manguna, maggabay nga po sa kanila. Purpose po nila dito, aming Diyos. Mga visit visa, kung naghahanap ng trabaho, ay makatagpo nga po ng mga trabaho. Mga kapatid na hindi pa po sumisweldo, ay patuloy po namin nilalapit sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang mga kumpanya, ipuin mo po ang mga puso ng kanilang pong mga boss, aming Panginoon, upang i-release ang kanilang pong mga sweldo. Maging yung mga nananalangin na sila ay makalipat ng trabaho, aming Panginoon, dalhin mo nga po ang kanilang pong mga panyapak sa tamang kumpanya na kung saan aming Panginoon yung desire nila na sweldo, desire nila na trabaho ay kanila pong mamit. Aming Diyos, patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga karamdaman. Patuloy po namin silang nilalapit sa iyo. Kayo po ang manguna, kayo po ang magpalat, mag-ingat, maging ang kanila po mga pamilya aming Diyos. Kung ito man ay may mga karamdaman, ay patuloy namin nilalapit sila sa iyo upang iabot ang iyong mapagpagaling na kamay. Ang mga kapatid po namin na nagbabalak umuwi for vacation, pag-ingatan mo nga po sila, aming Diyos. Pag-ingatan sa kanila pong pagbabiyahe, aming Diyos. Magkaroon sila ng magandang fruitful reunion sa kanila pong pamilya, aming Diyos. Maging sa mga kapatiran din na pagbalik dito, galing bakasyon, kayo po ang maghanda ng kanilang mga puso kung sa muling pagharap sa trabaho nga po, aming Diyos. Kayo nga, Ama, mga aming pupurihan, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil alam po namin na tinanggap mo ang aming mga papuri at salamat. Kayo po, Ama, ang aming lamang pagkakatiwalaan ng aming buhay at alam po namin na patuloy po namin tatanggapin ang iyong mga pagpapala
Patuloy po namin tatanggapin ang iyong kalinga, patuloy po namin tatanggapin ang iyong pagmamahal, dahil ito po ang patuloy mong ibibigay sa amin. Kaya marapat lang na ibalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat, at kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus, namin po ang tagapagligtas. Amen. Sa pagpapala niyo, ako ay aayo. Sa biyaya ng pag-ibig at kapayapaan niyo, nabisay niyo sa hangganan niyong pangako. pag-save ko, okay na siya. Yung everyday natin. Tuloy-tuloy. Hindi yung everyday na kami tatlo siya yung huli. Yung tatlong kaso, pakilagyan na ng Y para pag-save na kayo. Pakilagyan. Kanina, yung kanina. Yung kanina. Lagyan ng Y yung